So, hello guys! Ngayon lang kami nagkita-kita nito, pero kaalam mo, ang tagal-tagal na namin nagkikita. Kasi pare-parehas naman kami ng volume ng pananalita. OFW. Sa kalam, yun yung sabi nila. Sa mata ng ibang tao, sa mata ng nasa Pilipinas, at sa mata na hindi nakaranas ng kagaya namin, nagtatrabaho sa ibang bansa. Sabi nila, mayaman na kami, sabi nila, marami na kaming pera, pero yung hindi nila alam, mas mapera pa yung pinapadalhan namin kaysa kami na nagtatrabaho abroad. Yun yung totoo. Minsan may mga problema din sa buhay, pero kailangan talaga yung pag isa kang OFW, sarilinin mo, ipakita mo na malakas ka, masaya ka, para makita din ng pamilya na okay ka. Pero sa kabila ng lahat ng yun, minsan sa dami nila sa Pilipinas, yung family natin, tapos sa atin pa talaga, sa OFW pa talaga, nagsasabi ng mga problema sa buhay, which is yung kapamilya nila is nag-iisa sa OFW, kinakaya lahat. Kasi yung mga pamilya naman sa Pilipinas, akala nila masaya sa abroad, mga maling akala lang naman, kasi yung masaya lang naman yung mga nakikita. Kaya kayo, kung may mga family po kayo sa abroad, kumustahin nyo, hindi lang sa araw ng sahuran o malapit ng sahuran. Kumustahin nyo din sila, kasi yun lang din naman yung nagpapasaya sa amin, mga OFW. Yeah. Kaming mga OFW, nagtitipid para naman may dagdag kaming ipadala sa pamilya namin sa Pinas. Pero ang tanong, yung pamilya kaya namin sa Pilipinas, nagtitipid din ba kagaya ng pagtitipid namin sa sarili namin? Siguro, mahirap yung sagutin. Pero para sa akin, hindi. Kasi hindi pa nila naranasan yung nararanasan ng isang OFW sa abroad. So, yun lang. So, usap-usap na kahit anong pinag-uusapan or nangyayari sa buhay, kaya nakamute po. Ayun. Pero okay lang, masaya naman yung pag-uusap namin, may mga kasamang bimbang, charot. Kasama na rin yung mga sakit-sakit sa katawan, mga pahid-pahid sa katawan. Kasama na rin yung mga nangyayari sa loob ng bahay, di ba? So, yun lang.